Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit nang mangyari. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. Ipinapahayag namin sa inyo ang nakita at narinig namin upang maging kaisa namin kayo sa Ama at sa Kanyang anak na si Hesukristo. Pahayag. Unang kabanata. Ang sulat na ito ay tungkol sa mga bagay na inihayag ni Hesukristo na mangyayari sa lalong madaling panahon. Ibinigay ito ng Diyos kay Kristo upang maihayag naman sa mga naglilingkod sa Diyos. Kaya inihayag ito ni Kristo sa lingkod niyang si Juan sa pamamagitan ng anghel na kanyang isinugo. Ako si Juan, at pinapatotohanan ko ang lahat ng nakita ko tungkol sa inihayag ng Diyos at sa katotohanang itinuro ni Hesukristo. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit nang mangyari. Pagbati sa 7 iglesia. Mula kay Juan, para sa 7 iglesia sa probinsya ng Asya. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang galing sa Diyos, sa Espiritu, at kay Hesukristo. Kung tungkol sa Diyos, siya'y hindi nagbabago, ngayon, noon at sa hinaharap. Kung tungkol sa 7 Espiritu, siya'y nasa harapan ng trono ng Diyos. At kung tungkol kay Hesukristo, siya ang mapagkakatiwalaang saksi. Siya ang unang nabuhay mula sa mga patay. At siya rin ang namumuno sa lahat ng hari sa lupa. Iniibig niya tayo, at sa pamamagitan ng kanyang dugo, iniligtas niya tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong mga hari at mga pari upang maglingkod sa Diyos na kanyang Ama. Sa Kanya ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Magsipaghanda kayo. Darating si Jesus na nasa mga ulap. Makikita siya ng lahat ng tao, pati na ng mga pumatay sa Kanya, at iiyak ang mga tao sa lahat ng bansa sa mundo, dahil sa takot nilang sila ay parurusahan na niya. Totoo ito, at talagang mangyayari. Ang Panginoong Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kung ano siya noon, ganoon din siya ngayon, at maging sa hinaharap. Kaya sinabi niya, Ako ang Alpha at ang Omega. Nagpakita si Kristo kay Juan. Ako si Juan na kapatid ninyo at kasama sa paghihirap, paghahari at pagtitiis dahil tayo ay na kay Jesus. Itinapon ako sa isla ng Patmos dahil sa pangangaral ko ng salita ng Diyos at ng katotohanang itinuro ni Jesus. Noong araw ng Panginoon, pinuspos ako ng banal na Espiritu. At narinig ko ang malakas na tinig na parang tunog ng trumpeta mula sa aking likuran. At ito ang sinabi sa akin, Isulat mo kung ano ang makikita mo, at ipadala agad sa 7 iglesia, sa Efeso, Esmirna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. Nang marinig ko ito, lumingon agad ako, upang tingnan kung sino ang nagsasalita sa akin. At nakita ko ang 7 ilawang ginto. Sa gitna ng mga ilawan ay may nakatayong parang anak ng tao. Mahaba ang damit niya na umaabot sa kanyang paa, at may gintong pamigkis sa kanyang dibdib. Ang buhok niya ay napakaputi, tulad ng telang puting-puti, at ang mga mata niya ay nagbabagang parang apoy. Ang mga paa niya ay kumikinang na parang tansong dinalisay sa apoy at pinakintab. Ang tinig niya ay napakalakas na parang rumaragas ang tubig. May hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay niya. At lumalabas sa bibig niya ang isang matalas na espada na 2 ang talim. Ang mukha niya ay nakakasilaw, tulad ng araw sa katanghaliang tapat. Nang makita ko siya, napahandusay ako,
na parang patay sa kanyang paanan. Ipinatong niya agad ang kanang kamay niya sa akin at sinabi, "Huwag kang matakot. Ako ang simula at ang katapusan. Ako'y buhay magpakailanman. Namatay ako, pero masdan mo. Buhay ako, at hindi na muling mamamatay. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ng kamatayan at ang lugar ng mga patay. Kaya isulat mo ang mga bagay na ipinapakita ko sa iyo, ang mga bagay na nangyayari ngayon at ang mangyayari pa lang. Ito ang ibig sabihin ng 7 bituin na nakita mo sa kanang kamay ko at ang 7 ilawang ginto. Ang 7 bituin ay ang 7 anghel na nagbabantay sa 7 iglesia, at ang 7 ilawang ginto ay ang 7 iglesia." Ikalawang kabanata. Ang sulat para sa iglesia sa Efeso. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Efeso. Ito ang mensahe ng may hawak ng 7 bituin sa kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Alam ko ang mga ginagawa ninyo, pati ang inyong mga pagsisikap at pagtitiyaga. Alam ko rin na hindi ninyo kinukonsinti ang masasamang tao. Siniyasat ninyo ang mga nagpapanggap na apostol, at napatunayan ninyong mga sinungaling sila. Tiniis ninyo ang mga kahirapan dahil sa pananampalataya ninyo sa akin, at hindi kayo nanghina. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Ang inyong pag-ibig sa akin ngayon ay hindi na tulad ng dati. Alalahanin ninyo kung gaano kayo nanamlay sa pananampalataya. Magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo, at gawing muli ang dati ninyong ginagawa. Kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang inyong ilawan. Ngunit ito ang gusto ko sa inyo. Kinasusuklaman ninyo ang mga ginagawa ng mga Nikolaita, na kinasusuklaman ko rin. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay papayagan kong kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Ang punong ito ay nasa paraiso ng Diyos. Ang sulat para sa iglesia sa Esmirna. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Esmirna. Ito ang mensahe niya na siyang simula at katapusan ng lahat, na namatay ngunit muling nabuhay. Alam ko ang inyong pagtitiis. Alam ko ring mahirap kayo, ngunit mayaman sa espiritual na mga bagay. Alam kong hinahamak kayo ng mga taong nagsasabing mga Hudyo sila, ngunit ang totoo'y mga kampon sila ni Satanas. Huwag kayong matakot sa mga paghihirap na malapit na ninyong danasin. Tandaan ninyo, ipapabilanggo ni Satanas ang ilan sa inyo upang subukan kayo. Daranas kayo ng pag-uusig sa loob ng 10 araw. Manatili kayong tapat hanggang kamatayan, at gagantimpalaan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi makakaranas ng ikalawang kamatayan. Isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Pergamum. Ito ang mensahe ng may hawak ng matalas na espada na 2 ang talim. Alam ko na kahit nakatira kayo sa lugar na hawak ni Satanas, ay nananatili pa rin kayong tapat sa akin. Sapagkat hindi kayo tumalikod sa pananampalataya ninyo sa akin. Kahit noong patayin si Antipas na tapat kong saksi riyan sa lugar ninyo, natirahan ni Satanas. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. May ilan sa inyo na sumusunod sa mga aral ni Balaam. Si Balaam ang nagturo kay Balak kung paano udyukan ng mga Israelita na magkasala sa pamamagitan ng pagkain ng mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan
at sa pamamagitan ng paggawa ng sexual na imoralidad. At may ilan din sa inyo na sumusunod sa mga aral ng mga Nicolaita. Kaya magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo, sapagkat kung hindi, pupunta ako riyan sa lalong madaling panahon, at kakalabanin ko ang mga taong iyan na sumusunod sa mga maling aral sa pamamagitan ng espada na lumalabas sa aking bibig. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng pagkain na inilaan ko sa langit. Bibigyan ko rin ang bawat isa sa kanila ng puting bato na may nakasulat na bagong pangalan na walang ibang nakakaalam kundi ang makakatanggap nito.